Hi Beshies! Welcome back to our mini vlog. So, for today's video, pupunta nga pala tayo sa Bicol. Ito nga pala ang aking fourth time to visit Bicol. This is actually one of my favorite place to visit. So, this time, kasama ko lang yung parents namin para makapasyal naman and makita tong kagandahan ni Mayon. Sa mga nakapunta na dito sa Bicol, sa Albay, Legazpi, I'm sure parehas ko kayo na hindi talaga nasasawa sa lugar na to. Umalis nga pala kami ng Antipolo around 8:30 PM and narating namin itong Bicol, Legazpi around 12 noon or 1 PM. And hindi rin kami nagtipid sa mga stopover since we have seniors na kasama. Para naman masulit namin ang day 1 dito sa Bicol, nagdire-diretso na rin kami ng tour sa area since malapit lang naman yung mga tourist destinations sa pag-check-inan namin. Inuna pala naming puntahan ng Legazpi Boulevard since doon makikita yung signage ng Legazpi and the background ng Mayon. Pero since medyo makulimlim that time, hindi nagpakita ang ating magandang Mayon. Pero okay lang naman at after that, dumiretso na kami sa Farm Plate around 20 minutes away sa Legazpi Boulevard. Dito nga pala sa Farm Plate guys, dito nyo makikita yung smallest church in the Philippines. Sa Farm Plate pala guys, nag-accommodate din sila ng overnight stay, ranges from 4,500 for 2 packs and above. So, depende na lang sa number of persons and room na kukunin nyo yung rate nila. Kung naaalala nyo yung movie ni Carlo Aquino and Barbie Imperial na I Love Lizzie, dito yon na shoot and yung cabin na pinaparent nila is yung cabin na ginamit nila during the movie. Dito nga pala sa Farm Plate guys, may entrance fee siya na 75 pesos for adult and 50 pesos for 12 years old and below kids. Dumating pala kami dito around 1 PM guys and medyo maulan nga and hindi ko in-expect din. Pero buti na lang talaga nag-stop yung ulan kung hindi wala kaming mapupuntahan sa aming day 1 dito sa Bicol. Ayan namang nakikita nyo guys ay libingan siya ng mga pets. Ayan, so parang may tunnel siya na maliit going to the smallest church dito sa Philippines. So ayan siya. Ayan, sobrang liit lang niya talaga guys. So, if napanood nyo nga yung movie nila Carlo Aquino and Barbie Imperial, ayan yung church na yun. Sobrang lawak ng place na to guys. And sabi nga nila, ito daw yung pinakamaliit na simbahan sa buong Pilipinas. So, kung makikita nyo guys, ayan yung loob niya. Hindi ko na ginawang pasukin pa yung pinakaloob bilang respeto na rin. And ayan siya outside. So, sobrang lawak ng lugar na to the point na hindi ko na kinaya pang ikutin lahat. So, ayan. Tignan nyo na lang yung church, kung ano yung itsura niya, and kung gaano siya kaliit. So, tinatawag siyang The Little Chapel. Dito din guys, makikita din yung view ng Mayon. So, kung medyo hindi maulan and hindi maulap, kitang-kita mo din yung view ng Mayon dito sa medyo side back ng church. So, napakaganda ng place guys, especially sa afternoon. Medyo clear na yung skies and kita na talaga yung Mayon view. Nakita ko to guys sa mga photos and sobrang ganda niya rin at night. Though hindi na kami nakabalik dito ng medyo gabi kasi nga sa second pinag-check-in na namin medyo malayo na siya. So yung mga lanterns na yan guys sa gabi, maganda yan, bukas yan. And ayan, kung napansin nyo, kita na yung Mayon sa side. Medyo maulap-ulap lang ng konti pero nagpapakita na siya that time. Ang hindi ko lang sure guys na kapag naka-check-in kayo sa barn nila or yung parang cabin nila, hindi ko lang sure kung separated pa rin yung entrance fee o included na siya dun sa babayaran niya. Also, may mga kainan din sila dyan guys. Sobrang ganda lang tignan kasi parang wala ka sa Philippines, ganon. Parang yung style niya kakaiba. So, ayan, may mga grill,
Yan, mga pizza, marami silang iba't ibang klase ng food dyan. Pero hindi na kami kumain kasi nga kakatapos lang din namin mag-lunch that time. So, nag-lunch muna kami bago kami dumiretso dito sa aming mga papasyalan. For the kiddos naman, meron silang mini playground. So, meron silang slide, duyan-duyan dyan. So, pwedeng-pwede. And kahit nga daw feeling bata ay pwede din daw maglaro dyan sa kanilang mini playground. Ayun nga lang guys, dahil nga medyo umulan that time, hindi ko talaga naikot yung buong farm plate. Pero I promise na babalikan ko tong lugar na to. And iikutin natin yan ng buong buo. And itatry ko din mag-check-in sa kanilang cabin next time. So, ayan yung mga food stall nila, yung mga kainan nila. So, hindi ko na napuntahan sa pinakadulo nga kasi nga nagmamadali na rin kami and gusto na rin magpahinga. Pagod na rin sa biyahe. And share ko lang guys, dito pala sa farm plate, sobrang gandang ganda ako sa restroom. Para ka talagang, alam mo yung feeling cowgirl, cowboy ka sa restroom nila. Ayan, parang hindi siya mukhang CR. Sobrang ganda, sobrang linis. And talagang, basta iba yung vibe. Ayan, so hindi na nga kami nagtagal dito guys. Saglit lang din kami. And si Jonathan, di na rin pala siya bumaba kasi nga, siya lang ang butihing driver at naidlip lang sandali. Next namin ay itong Daraga Church guys, and hindi na namin naipasok yan dahil nga merong kinakasal that time. And ang cute lang nung wedding nila, parang mga prinsipe at prinsesa ng United Kingdom. Charis. After dito, nag-proceed na kami agad sa aming pagtutulugan ng aming first night. At dito yan sa Mayon Lodging House. So if bet nyo ng medyo mura-mura na homestay, dito na kayo magstay at meron pa yung view ng Mayon. Dito ako nag-stay guys kapag kailangan ko lang mag-tour sa area para hindi naman sayang yung bayad sa hotel. Sobrang luwag din ng space and kasyang-kasya ang 7 packs and I think hanggang 10. Extra bed, mura lang, 100 pesos. Extra extension time, 100 per hour. Sobrang quality and yet affordable ang Mayon Lodging House. Sobrang lapit lang ito sa Kagsawa Ruins guys kung mag-ATV kayo. So that's it for day 1 and see you on my day 2 vlog. Bye!